Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Mugs FM with DJ Chinny. Sa mundong mabilis sumikot, iisa lang ang tiyak. Maikli ang buhay. Isang orasan na patuloy tumatakbo. Hindi humihinto. At kailanman ay walang rewind. Ang bawat sandali, isang paalala na ang oras ay hindi maibabalik. Kaya habang nandito pa tayo, paano natin gagawing makabuluhan ang bawat tibok ng ating puso? Dear Max FM, Chin, maikli nga lang ang buhay. Parang buhangin na dahan-dahang dumudulas sa ating mga palad. At kapag nawala, hindi na maibabalik. Wala itong rewind. Wala ring pagkakataon para ulitin. Ang natitira na lang ay ang tanong, paano mo ginugol ang oras na ibinigay sa'yo? Bawat araw ay pagkakataon. Ngunit hindi habang buhay. Ang oras, walang rewind, walang reset. Walang kasiguraduhan kung kailan matatapos ang eksena. Kaya't bago dumating ang huling kabanata, sulitin mo na ang istoryang hindi mo pagsisisihan. Dahil ang buhay ay parang pelikulang hindi natin alam kung gaano kaikli. May simula, may kasukdulan. At darating ang katapusan. Ngunit sa pelikulang ito, walang director's cut, walang rewind. Ikaw lang ang may hawak ng script at nasa iyo kung paano mo gustong matapos ang iyong kwento. Ako pala si Onas, 28 years old, tubong Maitom, Sarangani Province. 3 kaming magkakapatid. Puro kami lalaki at ako ang pangalawa. 22 years old lamang ang kuya CJ ko noon, nung nakipagsapalaran sa ibang bansa. 10 years din siya noon, kaya sobrang blessed kami dahil sobrang suportado ang kuya ko sa aming lahat. Namuhay kami ng komportable. Hindi naman sa nagpapakasarap kami sa buhay dahil sa pinapadala ni kuya. Dahil lahat ng pinadala niya may napatunguhan din naman. Nagkaroon kami ng sariling lupa at buhay. Bahay. Nakapag-aral kami ng college. Nagkaroon ng sariling farm ang parents ko. Hindi naman na buhay mayaman kami. Pero kahit papano, hindi kami masyadong naghirap. Dahil sa suporta ni kuya. Every year, umuwi si kuya. Dahil meron naman siyang 1 month's vacation in a year. Kaya't kahit sobrang tagal na niya sa abroad, every year pa rin namin siyang nakikita at nakakasama. Kahit nga hindi na kami humihingi kay kuya, dahil may stable job naman kami ng bunso namin at may source of income ng parents namin dahil sa pagpa-farming. Pero sa kuya ay buwan-buwan pa rin nagpapadala ng pang-allowance namin. Kaya nung one time, nag-vacation siya sa Pinas. Pinayuhan siya ni na mama at papa na siguro time na din na sarili naman ni kuya ang priority niya. Kasi mag-30 na siya. Kaya kung gusto niya ng mag-asawa at magkaroon ng sariling pamilya, kami naman ang susuporta sa kanya. Kaya naman, noong March 2023, umuwi na siya ng Pinas at nagpakasal sila ng long-time girlfriend niya. Naging mabilis ang preparation ng kasal nila dahil 1 month lamang ang vacation niya at balik naman siya sa ibang bansa. Ngunit after 3 months, mula nang bumalik siya sa abroad, bigla na lamang itong inatake sa puso at namatay. Sobrang bilis ng pangyayari, Chin. Kasi parang kahapon lang nangyari ang kasalan
at kasiyahan. Nakasama siya at sa isang iglap, nawala siya. Sobrang ikli talaga ng buhay natin sa mundo. Hindi natin alam kung kailan ang katapusan natin. Masakit man tanggapin pero wala kaming nagawa. Kinausap namin ang hipag ko kung pwede sa aming bahay ibuburol ang katawan ni Kuya. At mabuti na lamang pumayag siya. Pagkalibing kay Kuya, pinroses lahat ng mga makukuha niyang benefits. Dahil OFW siya, kaya nakatanggap ng 120,000 mula sa OWA ang hipag ko. Kasama na doon ang 20K na gratuity para sa funeral expenses. Kinausap na din ng parents ko ang hipag ko na kung gusto niyang mag-asawa ulit, okay lang sa amin. Isa pa, wala pa silang anak ni Kuya. Siguro dahil sobra ding nasaktan ng hipag ko dahil sa pagkawala ni Kuya. Nagpaalam sa amin na luluwas siya ng Manila para magtrabaho at para makamove on. Ngunit after more than 2 years, muling pumunta sa bahay ang hipag ko. Kasama ang bagong kinakasama niya. And 5 months buntis na din daw siya. Masaya kami para sa kanya. Dahil nakamove on na siya. Nakabuo na ng bagong pamilya. Ngunit ang pagbalik niya pala ay may dalang negative energy. Nalaman niya kasing may insurance ang kuya ko. Tinanong niya, bakit di raw namin ibinigay sa kanya yung nakuha naming pera na dapat sa kanya daw mapunta dahil asawa siya. Kahit yung mga benefits sa SSS at Pag-ibig, gusto niyang kunin. Pero sinabi namin sa kanya na kami ng bunso ko ang beneficiary dahil binata pa siya noon. At di na niya na-update ang beneficiary nung nag-asawa sila dahil sobrang bilis ng pangyayari. Ngunit bigla na lamang nagtaas ng boses ang hipag ko. At nagbanta na kakasuhan kami. Nasa kanya raw lahat ng karapatan. Lalo na sa natanggap naming 300,000 sa insurance ni Kuya. Nagbabanta pa siya na marami siyang kaibigang abogado. Sa totoo lang po, yung 120,000 na natanggap niya mula sa OWA, wala kaming natanggap kahit piso doon. Dahil siyang tumanggap nun. Dahil asawa siya. Tapos ngayon, makalipas ang ilang taon, nagbabalik siya at sa mga benefits naman ang gusto niyang kunin. Mga kamaks, sino ba ang may karapatan na tatanggap ng mga benefits, lalo na sa insurance? Yung nakalagay na beneficiary? O yung legal na asawa? Sana'y mapayuhan niyo ako sa aking problema ngayon. Hanggang dito na lamang po. Requesting for the song, Time of My Life. And after all, ang inyong kamaks, always on us. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM
You own your story, and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chinny, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chinny.